Mga sangkay, dumating na nga ba itong kinakatakutan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito po ay dahil mga sangkay nagsalita na po ang Supreme Court patungkol po sa issue ng BICAM. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po kayong lahat? At ito nga po pag-uusapan po natin mga sangkay ang isa sa matinding balita ngayon na naging pulutan po ito ngayon sa mundo ng usaping politika. No, itong patungkol po sa mga blanco na nabisto sa BICAM. Ngayon mga sangkay, nagreklamo nga po, idinulog po ito sa Supreme Court ng mga kalaban ng administrasyon. At ngayon mga sangkay, ang Supreme Court nagsalita na. Ang tanong dito, ito na ba ang magiging katapusan ni Pangulong Bongbong Marcos? Dito na ba masisira ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos mga sangkay? O naninilikado nga ba siya? Pag-uusapan po natin yan. But anyway, before we start guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 million subscribers na. Pangat po tayo ng pangat. Ayan po, nasa 1.45 million subscribers na po tayo. Ang bilis po natin, no? At kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe at nais mong mapabilang sa dumarami mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yan, then click the bell and click all. Alright? So, sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay, very interesting topic ito mga sangkay ngayon. Ako, ito kasi ang nangyari. Ito. Korte Suprema pinasusumite ang orihinal na kopya ng 2025 National Budget. Ito na, original. Sa malamang mga sangkay, ito po ay sa titingnan po mga sangkay yung sa GAA. Kasi yun po yung isinumite doon po sa presidente ng Pilipinas na inaprubahan. Ngayon mga sangkay, tingnan po natin kung ito na nga ba ang magiging katapusan ng isang Bongbong Marcos sa Malacanang. Well, tingnan po natin. Hinihingi ng Korte Suprema sa Malacanang at sa Kongreso ang kopya ng 2025 National Budget at ang orihinal na bersyon ng mga panukalang ito. Okay, ngayon masaya po ang mga tumutuligsa sa pamahalaan. Masaya po sila. Nagdiriwang po sila. Oo, ito na yung katapusan ni Bongbong Marcos. Matatapos na ang kanyang panunungkulan dahil po dito. Masisira na siya. Well, magkokomento tayo mamaya mga sangkay tungkol dyan. Kasunod po yan ang mga alegasyon ng irregularidad sa pagpasa ng pambansang pondo. Nagbabalik si Manan Enriquez. Ipinag-utos ng Korte Suprema sa Malacanang, Senado at Kamara na Malacanang, Senado at Kamara. So sa Malacanang, kaila PBBM, then doon sa Senado at doon po sa House of Representatives. So sila ngayon mga sangkay ang pinapag-submit ng copies mga sangkay tungkol po dito sa GAA, hindi po sa BICAM. Okay? Ulitin ko, sa GAA. Alright? isumite ang orihinal na kopya ng 2025 General Appropriations Act at maging ang mga bersyon ng panukala nito. Alright. Binigyan ng tatlo ng hanggang February 24 para isumite ang hanggang February 24. So ilang araw na lamang po mula ngayon mga sangkay, no? Mga 2 days. Kailangan na nilang isubmit. Ngayon, well, pag-usapan natin yan. Mamaya magre-react tayo mga sangkay. Ang mga dokumento para yan sa gagawing preliminary conference sa February 28. Inihain ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Davao City Representative Isidro Ungab ang petisyon sa SC. Paniwala nila may unconstitutional irregularities sa pagpapasa ng 2025 budget. Okay. Gaya ng pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth. Alright. Iligal na pagdadagdag ng pondo kahit walang rekomendasyon ng Pangulo at paglobo ng budget ng DPWH. Okay. Paglobo ng budget sa DPWH. Alright. Kinuwestiyon din sa korte ang umano'y Tandaan nyo yung word, paglobo ng budget. Ibig sabihin, pagdagdag ng sobra-sobra o malaking budget sa DPWH. mga blankong probisyon sa bicameral report ng
budget. Pero Mga blanco. nanindigan ang mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na walang irregularidad sa budget. Isusumiti naman daw ng Kamara ang mga hinihinging kopya ng SC. Isasubmit. Mas maganda rin talagang para makita rin po ng ating mga justices ng Korte Suprema. Okay. Yan po ha, mas maganda daw kasi hinihiling at makikita po ng mga justices. Sila mismo makakapagsabi na wala akong blanco dyan. In Alright. fact, we welcome this initiative on the part of the Supreme Court to really require the copy of the enrolled bill. Kasi at least for now, we can establish the enrolled bill doctrine, which is well respected among in jurisprudence. So kung mapapansin nyo mga sangka, itong mga kongresista, malakas yung loob sa kanilang mga salita eh. Parang okay yun kasi at least ngayon, parang ang sinasabi nila, mas mapapatunayan, mas malalaman ng lahat kung ano nga ba ang nilalaman talaga nun. May blanco nga ba? Na magiging basehan talaga kung anong nakasulat sa enrolled bill. So ang magiging basihan sa lahat, Supreme Court. Alright? Halata naman daw nililihis lang ng reklamong ito ang issue para mapanagot si Vice President Sara Duterte na nahaharap sa impeachment. Alright, so eto mga sanggaya. Okay, magkukomento na po ako. Kung papansinin niyo po dito, ang hinihingi po ng Supreme Court kopya ng 2025 GAA. Ito po yung final. Ito yung pinirmahan ng presidente, mga sangkay, ng Pilipinas. Ngayon, maninilikado ba sila? For me, hindi po. Ang pinapasubmit ay hindi po yung sa BICAM. Kasi automatic mga sangkay, iisipin kaagad ng Supreme Court, ang BICAM, hindi pa yun yung final. Pwedeng may blanco doon or pwedeng may hindi pa naaayos doon, pero pagka-final, doon na po talaga magbabase yan. So titingnan po doon sa GAA. Meron bang problema? Ngayon mga sangkay, kaya ko sinasabing mukhang wala to. Hindi madadali si PBBM dito o yung mga congressman. Bakit? GAA po yan. Alam nyo ba mga sangkay na makikita po yan sa website. Okay? Makikita po yan sa website. Pwede pong mahanap yan. At malakas ang loob na sinabi po ni PBBM nakaraan lamang na kahit sa Google, makikita yan. So website mismo mga sangkay ng ating gobyerno, pagdating po sa national budget, makikita po doon kung may blanco nga ba o wala. Tiningnan natin lahat yon, walang blanco doon. So, for me, dito magtatapos mga sangkay ang issue na ito at mapapahiya po lahat ng nagparatang. Alright? Nagkakaintindihan ba tayo mga sangkay? Pangalawa, ito. Yung, ang sinubmit lamang po nila, ito po yung BICAM eh. So wala po ito mga sangkay. Sa madaling sabi, scratch paper lang ito. Ngayon mga sangkay, yung kanilang, itong mga kongresista, malakas ang loob na sinasabi po nila na okay yun. Kasi para magkaalaman. Para malaman na po ng lahat. At mismo yung Supreme Court ang makakita kung mayroong blanco. Diba? Ang lakas ng loob po ng mga kongresista. Sa madaling sabi, walang sabit. Diba? Ayan, sila, mga sangkay. Sila mismo ang nagsasabi. Ngayon, isa pa po sa pinaghihimutok kasi nila, may mga sobra-sobra daw pong pera na inilaan. Halimbawa na lamang daw po yung DPWH. Alam nyo, mga sangkay, iba yung basa ko dyan eh. Iba yung basa ko dyan. Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, minsan napapaisip pa ko na, hindi kaya yung iba pang mga project ng ating pamahalaan, hindi na po galing sa kaban ng bayan ang budget na ginagamit? Kasi pag tinignan nyo yung number, pag sobra-sobra na po, lagpas na sa pondo na inilaan ng national budget, ibig sabihin nun, sino ang nagdadagdag? Hindi kaya yung mga project na iba sa Pilipinas ngayon, hindi na po mula sa national budget ang ginagamit? Hindi kaya yung Marcos Wealth po ito? Ito ay tanong lamang mga sangkay. Hindi po natin sinasabing ito na talaga yon. Pero isa lamang ang katanungan. Kasi since presidente si BBM, sa tingin nyo ba walang gagawin niya sa Marcos Wealth? Yung Marcos Wealth na yan, maliban sa kayamanan po nila yan, mga sangkay, naghihintay lamang po yan ng pagkakataon
para maisagawa po ang last will and testament ni Ferdinand E. Marcos para po sa mga programa sa Pilipinas. Marami pong project ngayon, mga sangkay. Yung iba, mga pinagpatuloy kay PRRD. Yung iba naman, mga sangkay, ito yung mga bago na kay PBBM lamang. Hindi kaya yung ibang mga project dyan, yung mga parang mahiwagang numbers na nandoon po, mga sangkay, na parang lagpas-lagpas na, hindi po kaya pinondohan na po yan na hindi galing po sa kaban ng bayan? Kasi kahit noon, mga sangkay, may mga project po sa Pilipinas na pinatayo, hindi na po gumamit ng pera ng gobyerno, pera na po mismo ng mga Marcos yun eh. 'Di ba, mga sangkay? Kung babalikan po natin yung kasaysayan, yun po yun talaga. So, ngayon, hindi kaya ito ang nangyayari. Halimbawa na lamang po yung PhilHealth. Sinasabi nilang walang budget, walang subsidy. Pero mga sangkay, magulat ka, ang dami pong benepisyo. 'Di ba? Parang dumoble o triple pa po ang pondo, mga sangkay. Diba, mga sangkay, nakakagulat. So ngayon, for me, talo na sila dito. Ito po yung magpapatunay. Sa tanong, mga sangkay, na ito na ba, maninilikado na ba si BBM dito? Malabo po. Bagkos baliktad po ang mangyayari. Matatalo po yung mga nag-file, yung mga nagprotesta, na ipawalang bisa yung national budget ng 2025. Diba? Well, kayo mga sangkay, anong basa nyo po dito? Anong opinion nyo? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects PBBM. Naku, i-subscribe nyo po ito ngayon ha. Hanapin nyo ko agad ito sa YouTube, Tatak Marcos Projects, kasi dito po tayo nag-a-upload ng mga proyekto ng ating pamahalaan. Ayan po, mga ina-upload po natin, mga sangkay. Mga project mismo ni PBBM. Dito nyo po. Yung Tatak BBM lang, wala pong halong mga tinuloy lamang na mga project mula kay PRRD. Alright? So, hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.